Muli ngang bumalik ang kahapon sa alaala ni Atan nung nasa taong anyo pa si Talim o si Kaasif dahil sa pagpapakita ng isang nilalang na kaibigan nito. Walang iba kundi si Silang. Maaari mo bang ibaba ang bakod, Atan, o pangontra na inalagay mo dito sa mga kawayan o trangkahan mo? Parang nangihina ako. Malayo pa ang aking nilakbay. Makita lamang kita. Wala ka na pala sa Cotabato. Salita ni Silang. Lumapit pa si Atan dito at habang lumalapit siya ay nag-uusal na ito ng mga salitang buhay. Sabay dura nito sa lupa at apak din ng kanyang mga paa. Sabay bukas ng trangkahan ng kanyang bakod at pinapasok itong si Silang. Pero hindi lubos ang tiwala ni Atan dito. Kaya hindi muna niya ibinabalik ang kanyang balaraw sa kaluban nito. Maaari ka nang pumasok, Ginoong Silang. Pagpasok nitong si Silang sa bakuran nito, pansamantalang ibinaba ni Atan ang mga anib sa kapaligiran sa ginawa niya kanina. Salamat, Atan. Sa pagsasalita naman noon ni Silang ay panay pa ang paglingon-lingon nito sa paligid na para bang may iniiwasan ito. Nang kinausap na niya si Atan, "Pwede mo ba akong papasukin sa kubo mo?" Salita nito. "Sige, halika na, Ginoo." Uwi ka ni Atan. Sa pag-aya pa ni Atan, nang makita niya ang mga paa ni Silang, pansin niya ang mga nanunuyong putik sa mga paa nito na binabalot na rin ng maraming alikabok. At nakapaalang ito, ramdam niya ang hirap na pinagdaanan ni Silang sa paglalakbay, kaya hinayaan na lamang niya ito na pumasok sa kanyang bahay. Sa mga oras naman na yun ay tulog na si Denden. At pagpasok nga ni Silang kasama si Atan, doon ay pinaupo ni Atan si Silang sa harap ng maliit na mesa. Kumuha ng tubig na maiinom pa si Atan noon para kay Silang. "Kumain ka na ba, Ginoong Silang? Buti may natira pa kami kanina sa manok na binaon sa amin." Binigay ni Atan kay Silang yung mga natitirang karne ng manok na hindi nila naubos kanina. Iniwan na nila Hasil yun dahil sa batid niyang parang gutom na itong si Silang. Walang imik-imik ay linantakan agad yon ni Silang at tanging salita niya ay, "Salamat." Pinanood ni Atan na kumakain noon si Silang hanggang sa matapos na ito. Napawi rin ang gutom ko. Maraming salamat sa iyo, Atan. Ngayon ay alam ko na kung bakit nagpaubaya si Talim sa iyo bilang paglilingkuran niya. Ang iyong balaraw. Bukod sa bigay din sa iyo yan ng iyong ama. Yun nga Silang. Napapaisip na rin ako sa balaraw na to. Minsan, napapagtanto ko na baka mas mabuting hindi na lang napunta sa akin ang balaraw ng aking ama. Kasi mula nung napunta sa akin to, marami na akong naging karanasan sa mga nilalang sa kadiliman. Minsan nga, naiisip ko na ibalik na lang ito sa kung sino ang nagmamay-ari. Pero, basta, ayaw ko rin naman kasing mapunta ito sa maling tao o nilalang. Baka gamitin lang ito sa walang katuturang bagay. Kaya marami akong tanong, Ginoong Silang. Balak ko nga na puntahan na mismo ang mga makalumang gabunan, ang mga salaw. At may sinabi pa sa akin dati ang aking gabay na si Kartel, na kung gusto ko raw malaman ng lahat, ay kailangan kong bumalik sa Cotabato, sa bayan ng makilala. Nagpaplano pa lang ako para sa pagkakataong yon. Pero dumating ka na, Ginoong Silang. Ngayon ay sasabihin mo na rin sa akin sigurong napag-usapan yung Talim pagkalipas ng mahigit 7 taon. Sa mga salitang yon ni Atan, katahimikan na ang bumalot sa kubo.
Nakayuko lang noon si Silang at hindi pa umiimik. Mga ilang segundo yon nang nagsalita na ito. Atan, patawarin mo kami ni Talim at hindi namin nasabi agad ang mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Pero kailangan namin yung gawin para sa oras na hanggang natanggap mo na ang balaraw. Ganun ba? Hindi pa ba malinaw sa'yo na tanggap ko na ang balaraw? Ang nais ko lang malaman, Ginoong Silang, ay ano ba ang tunay na ganap ng balaraw na ito sa mundong ibabaw? Nililok ba ito para sa kabutihan? O nililok ito na may dalang sumpa para sa nagtatangan nito? Biglang tumayo nun si Silang at sumandal ito sa isang poste ng kubo. Atan, sa salita mo, parang may nalaman ka na rin sa balaraw sa pagsulong ng araw na kasama mo ito. Salita ni Silang na may kasamang buntong hininga. Alam mo, Atan, kung ano man ang nalaman mo kay Alfonso. Ha? Alam mo yon? Biglang singit ni Atan. Oo, Atan. Si Alfonso ay isa lamang sa malakas na makalumang kabunan. Nanggaling sila sa isang isla na hanggang sa ngayon ay hindi nagiging parte ng mapa dahil sa tanging ang mga nilalang sa dilim at may mga kakayahan sa mga kaliwat kanang karunungan na naiwan ng mga anghel dito sa lupa ang kayang pumunta o umapak sa islang yon. At ang pangalan ng islang yon, Atan, ay Firom. Isa yung salitang banyaga na ang ibig sabihin, Atan, ay talim. Ha? Talim? Salita ni Atan na medyo pagkagulat. Oo, dahil doon nanggaling ang balaraw na iyong hawak, Atan. Nanggaling na ako doon, Atan. Isa yung lugar kung saan kaming mga nasa kaliwa o sa kadiliman ay nasa supremo ng aming kalakasan. Alam mo, Atan, ang hawak mong balaraw ay may sumpang tangan sa mga nakatira doon. Sa unang mga panahon ng balaraw ay ginagamit yan para panaksak sa isang nilalang o tao upang muling mabuhay. Pero nagkamali sila. Dahil ang muling pagkabuhay ng isang nilalang o isang tao ay nangangahulugan na alipin na ito ng kadiliman o pagiging aswang. Sa isang ritual, Atan, sa isla na yon ng Firom, ay kaya niyang buhayin ang isang nilalang bilang isang panibagong lipi ng aswang. Sa makatuwid, Atan, ay nalilok ang balaraw na yan para bumuhay ng isang nilalang na galing sa kadiliman. Sinasabi ng iba na ang 13 talim ay ang siyang daan ng kapangyarihan ng unang bituin ng umaga. O malimit na tawagin na si Lucifer na aming Panginoon. Dito niya tinutupad ang kahilingan ng tao na mabuhay sa panibagong lakas at katauhan bilang aswang kung tawagin sa atin. Nung mga unang panahon, Atan, natuklasan ang mga bagay na yan sa bayan ng Siquijor. Ano? Siquijor? Tanong ni Atan. Oo, Atan. Ang islang Firom ay nasa pagitan ng baybayin ng Dumaguete, Siquijor at Dapitan. Pero walang eksaktong kinalalagyan ito dahil wala pang nakakatukoy kung nasaan talaga yon. Dahil sa magagawa mo lang makarating doon kung kasama mo ang mga aswang na kagaya ko. Gamit ang isang makalumang barko na siyang direktang pumapasok sa isang portal upang makarating sa islang yon. Ano? Barko? Ibig mong sabihin yung... Pagkabigla na komento ulit ni Atan. Oo, Atan.
Tama ang iniisip mo. Ang barkong sinakyan mo nung nakarating ka dito sa Mindoro, yon ang barkong yon. Pero Ginoong Silang, pinataob na yun ng kasama kong antingere. Kasama ang gabay nito. Sa sinabi naman na yun ni Atan, napatawa lang si Silang at nagpatuloy sa pagpapaliwanag nito. Ni kailanman, Atan, ay hindi mo magagapi ang barkong iyon dahil mulit-muli ay mabubuhay yun. Dahil yun ang sasakyan ng mga aswang sa paglabas sa isla. Iisa-isahin ko sa iyo para maintindihan mo ng maigi, Atan. Sisimulan natin sa pinakabuod na nalalaman ko. Unang nakita ang balaraw sa bayan nga ng Siquijor, sa isang tribo noong unang panahon. At ang tribo na yon ay nagtatangan ng paniniwala sa paganismo o pananampalataya sa kalikasan. At may mga sari-sari pang karunungan, kagaya ng pangungulam at pambabarang ang nalalaman ng mga ito. Hanggang sa isang araw, nagkasakit ang isang pinuno nila ng tribo hanggang sa binawian ito ng buhay. Ngunit dahil sa pagmamahal ng mga katribo nito, hindi nila matanggap ang pagkawala niya. Kaya't ang mga mangkukulam, mambabarang, at pati ang mga babailan ng kanilang tribo ay gumawa ng paraan upang ito ay muling buhayin. Sila ay nagsaliksik at doon nila natuklasan ang kapangyarihan ng balaraw. Nang matuklasan nila ito, hindi sila nag-aksaya ng panahon at doon ay isinagawa nila ang isang ritual upang buhayin ang kanilang pinuno. Habang nakahiga ang pinuno ng mga ito sa isang batong patad, sinaksak nila ito ng balaraw na tangan mo ngayon. Nang maitarak sa kanilang minamahal na pinuno, muling nabuhayan ang tribo nang makita nila ang muling pagbangon ng kanilang pinuno. Nagtagumpay sila sa kanilang hangarin. Pero sa pagbangon ng kanilang pinuno na kinikilala nilang Apo, sa paghugot niya ng balaraw sa kanyang tiyan, muli nga itong nabuhay. Pero isa ng halimaw. O isang aswang. At nang gabing iyon ng ritual, ang kasiyahan ng tribo ay napalitan ng isang bangungot ng madugong gabi. Lahat ng kasapi ng tribo na iyon, pinagkakakagat ng kanilang pinuno at pinagpapapatay. Walang natira, Atan. Walang natira sa tribo na iyon sa pagbabalik ng ulirat ng kanilang pinuno nung bumalik na ito sa wisyo ng pagiging tao. Nanlumo ito sa nakita niya dahil sa mga nakahandusay nitong mga kasama na wala ng buhay at duguan pa. Nang mapansin niyang hawak niya noon ang balaraw, nang dahil naman sa kagustuhan nito na buhayin ang kanyang tribo, parang may bumulong sa kanya na itarak din ang balaraw sa bawat miyembro ng pamilya niyang tribo. At yun ang ginawa niya. Pagkatapos nun, ito ay namangha sa nangyari sa unang pagkatarak nito sa isa niyang katribo. Nabuhay din iyon. Kaya't ang ginawa niya, tinarak niya ng isa-isa ang bawat kasapi niya ng tribo. Nang matapos yun, muling nabuhay ang kabuuan ng kanyang tribo. Pero hindi na sila yung dating normal na tao dahil ang tribong yun ay naging lipi na ng mga aswang. Kwento ni Silang.
Unang bahagi pa lang ito atan ng kwento ng balaraw, kaya't makinig ka. Dagdag pa nito. Pero nang magsasalita na sana itong si Silang upang ipagpatuloy ang kwento, naudlot ito ng biglang kumulo ang lana na ginawa ni Atan mula sa niyog na nasa garapon. Sobra niya yon nung nagtanim siya ng botelya na pangontra sa mga poste ng bakod niyang kawayan. Buntong hininga ni Silang, sabay singhot sa hangin, na para bang may naaamoy din ito. Biglang may bumulong naman sa ulirat ni Atan. Atan, andito na sila. Boses ni Kartel. Ang aga naman nila. Salita naman ni Silang. Tsaka na natin ipagpapatuloy ang pagpapaliwanag ko sa iyo, Atan. Mukhang harapin pa natin ang mga kalaban mo. Huwag kang mag-alala, Atan. Nasa panig mo ako. Salita ni Silang. Nang biglang, isang malakas na kalabog na parang bato ang tumama sa bubong ni Atan. Pagkarinig nun ni Atan, binunot niya ang kanyang balaraw. Kasabay noon ang pagbabaga ng mga letra nito. Dali-daling naglakad si Atan patungo sa pintuan upang harapin kung sino ang bumato sa kanyang bahay. Sumunod naman si Silang at lumabas na rin ito kasama si Atan. Naaninag nila ang 4 na kalalakihan na nakatayo sa labas ng bakuran. Aba, sabi ko na nga ba, pati ang bangkilan ay kasama mo. Silang, buti at naparito ka. Salita ng isang nilalang na nasa labas ng bakuran ni Atan. Diba, naubos na ang lahi ng tribo mo? Habang nagsasalita naman yun, nang maaninag ng dalawa ang mga ito, kita nila ang mga puting buhok ng mga yun. Mga sinaunang gabunan ang mga ito. Nang sumagot naman si Silang, ano naman sa'yo? Makalumang gabunan. Oo nga't nagape ng ibang kalipi nyo ang mga kasama ko. Pero nandito pa rin ako't buhay ang pinuno nila. Kaya't ibig lang sabihin nun na mahina pa rin kayo. Matanda ka na, Silang. Kasama mo na ang antingerong yan na malilibing dito sa pagbawi namin sa balaraw. Nang makita ni Atan ng maigi yung nagsasalita, yun yung isa sa mga nakalaban nila ni Hazel nung puntahan nila si Esmeralda bago gumaling ito sa Yanggaw. Ah, ikaw na pala yan. Kapamilya mo ba si Alfonso? Ang lakas ng loob mo na sabihing ililibing mo kami dito. Pero ni pumasok sa bakod na ginawa ko, di nyo man magawa eh. Pagkasalita nun ni Atan, puh! Huling salita niya kasama ang ihip sa kanyang balaraw. Sabay wasiwas nito sa mga nilalang. Nagtaka naman si Atan. Akala mo ba magagawa mo pa ulit yung tigalpong pinakawalan mo kina Alfonso? Nagkakamali ka. Dahil tanga lang ang susugod na uulitin ng pagkakamaling ginawa niya. Tingin mo, ikaw lang ang may mutya ng kabal? Salita nung isang nilalang. Nang wala na ring sabi-sabi pa ay nagpalit ng anyo itong si Silang bilang aswang. Kaya't kasabay nun ay humaba ang nguso nito at yung ilong niya ay parang sa baboy. Kasabay ng pag-usli at pagtalas ng mga ngipin nito na napakalalaki. Napuno rin ang katawan niya ng mga maiitim na buhok na parang sa oso. Atan, ibaba mo ang pakod.
Wala nang tanong-tanong pa. Dumura si Atan sa lupa, sabay ng pag-apak niya dito, sabay bulong ng mga salita. Pagkatapos nun ay ang pag-atake ni Silang sa mga makalumang gabunan. Sa pagtalon nito sa bakod ni Atan ay siya namang pagbaon ni Atan ng kanyang balaraw sa lupa. Upang mabasag ng balaraw ang kabal ng mga yon sa pag-atake nito. At sa pagbunot niya, sabay takbo ni Atan sa pag-atake rin sa mga makalumang gabunan. Sa unang pagkalmot naman ni Silang, agad na sinalagyon ng isang gabunan ng kanyang braso na nagpalit na rin ng kanyang anyo bilang isang malaking aso. At sa pagtalon naman ni Atan mula sa kanyang pagtakbo, pagbaba niya, baon ng 13 talim ng balaraw, agad na bumagsak ang isang aswang na yon. Ngunit kasabay nito ay ang pag-atake naman ng isang aswang sa kanya. Patuloy naman noon si Silang sa pakikipagbunuan sa isa pang gabunan. Habang nakikipagbunuan si Silang sa kalaban nitong gabunan at sa pagkatumba ng isang aswang sa pagsaksak ni Atan, agad siyang inatake ng isa pang gabunan. Ngunit sa pag-amba ng pagkalmot sa kanya ng malaasong nilalang, agad sa pagbunot ni Atan ng kanyang balaraw, sabay sa pagtayo nito ay nakailag si Atan. At sa kanyang pag-atras ay siya namang amba niya ulit ng kanyang balaraw at balik nito sa pag-atake sa aswang. Ngunit nakailag din ito. Sabay ng pagpapakawala ng kalmot ulit nun, nailagan ulit iyon ni Atan. At sa pagyuko ni Atan sa pag-ilag, agad niyang buinelo ang kanyang balaraw. Ngunit may bigla na lang humawak sa braso ni Atan at bigla siya nitong hinatak. Yung isang aswang yun, mabilis na umangat si Atan sa ere na tila ba akma siyang ibabalibag sa lupa. Ngunit habang nasa ere ito, hinanda niya ang kanyang sarili sa pagbagsak nito sa lupa. At inuna niyang ibinaba ang kanyang paa upang hindi tumama ang kanyang katawan sa lupa. Hindi nagtagumpay ang aswang sa pagbalibag sa kanya. Kaya't habang hawak-hawak ng aswang ang kanyang kamay na may hawak ng balaraw, binitawan ni Atan ang kanyang balaraw, sabay salo nito sa isa niyang kamay at saksak nito sa malaking braso ng aswang na gabunan. Doon ay umangil yun ng napakalakas at agad na nakabitaw kay Atan. At nung paimpis na ang katawan nito, agad na sinundan pa yun ni Atan ng isa pang saksak sa kanyang dibdib bago ito matumba. Ngunit sa pagkakabaon ni Atan ng balaraw, agad din naman na siyang inatake ng isa pang aswang. Agaran na naman itong umilag. Samantala, baon ng mahahabang kuko ni Silang sa nakalaban nito. Sabay kagat nito sa lalamunan, dahilan upang bawian ng buhay ang kanyang kaharap na isang gabunan. Kaya't tanging iisa na lamang noon ang kalaban ng dalawa. Kaya't nang masipat ni Silang na kalaban pa rin yun ni Atan, mabilis na lumapit ito, sabay pag-atake sa kalaban din ni Atan. At sa pagkatumba nun, nang walang ano-ano, ay nasa harap na niya si Atan at si Silang. Ito na ang araw na makakaganti ako sa inyo. Para sa tribo ko. Salita ni Silang. Umaatras ang gabunan habang gumagapang ito sa lupa na nakaharap kina Atan. Habang nagwiwika pa ng, Nathaniel, Silang, parang awa nyo na. Napag-utusan lang naman ako. Sino? Salita ng pabigla ni Atan. Ang pinuno namin. Ang pinuno namin, Nathaniel. Parang awa mo na. Ayoko pang mamatay. Hindi umiimik si Atan at si Silang.
Bagkos ay humakbang ang mga ito ng marahan papalapit sa lalaki. At patuloy naman yun sa paggapang sa lupa habang humihingi ito ng awa. At dahan-dahang pagbabalik nito sa anyong tao. Parang awa nyo na. Huwag nyo akong papatayin. Sasabihin ko na lahat. Sasabihin ko lahat ng gusto nyong malaman. Sa pagkakabigkas noon ng nilalang, tumigil sa paghakbang ang dalawa at nagkatinginan. Sandali pa ang lumipas sa tabi ng kubo ni Atan. Magtatanong kami at siguraduhin mong totoo ang sasabihin mo. Dahil kung hindi, gagawin ka na rin naming pamparingas sa mga bangkay ng mga kasama mo na kasalukuyang sinusunog ng kasama ko. Makakaasa ka, Nathaniel. Sa pag-uumpisa ng pagtatanong ni Atan sa aswang, lumapit naman na noon si Silang sa mga ito na siyang sumunog sa mga aswang na kanilang napaslang. Anong pangalan mo? Tanong ni Atan. Ako si Timot. Timot. Hindi masyadong maliwanag sa akin kung ano ba ang gagawin nyo sa Balaraw. At tamang-tama, nandito si Silang. Mapagtatagpi-tagpi ko na rin ang mga bagay-bagay patungkol sa Balaraw o kay Talim. Unang tanong ko, Silang, at sa'yo, Timot. Magiging aswang ba ako? Magiging aswang ba ako? Tanong ni Atan ng diretsa. Atan, bakit mo naman nasabi yan? Balik na tanong ni Silang. Hindi pa naman umimik noon yung aswang na si Timot. Alam nyo kasi, habang kasama ko itong Balaraw, maraming kaganapan ang nangyari sa akin. Una dyan nung napalaban ako sa barkong sinasabi mo, Silang. Hindi ko na rin alam kung galing na ba ako sa kamatayan. Pero nung nakausap ko ang batang nailigtas ko sa barko na si Denden, sinabi niya sa akin na 2 beses na niya akong sinugatan gamit ang Balaraw upang gisingin lamang ang ulirat ko. O di ko nga alam kung binuhay niya ako. Kagaya ng kwento mo kanina, Silang, sa mga unang panahon na natuklasan ng Balaraw ay nililok ito para bumuhay, hindi ba? Ang kaso lang, ang muling pagtaglay ng bagong buhay ay parang kamatayan na din dahil babalutin na ng kadiliman ng buo mong pagkatao. Oo nga, Atan. Napakatalino mo talaga at naisip mo ang bagay na yan. Parang maski ako ay nag-aalinlangan sa tanong mo. Nag-aalinlangan sa ano, Silang? Maganda, Atan. Ipagpapatuloy ko na ang pagpapaliwanag sa Balaraw para maisa-isa natin ang lahat. At ikaw naman, alam kong may alam ka rin kaya kung may idadagdag ka sa sasabihin ko, sabihin mo na. Wika ni Silang kay Timot. Sige, makikinig ako. Umpisan mo na. Salita ni Atan. Sa muling pagkabuhay ng tribo, Atan, na puro na ngang mga aswang, dahil sa panibagong buhay at panibago nitong lakas, nanibago sila at naignorante sa kanilang mga kakayahan. Noong una ay nagpatuloy sila sa pangangaso sa gubat upang maibsan ang kanilang pagkayok ng sariwang dugo at laman, upang mapanatili ang kanilang payak na pamumuhay at hindi makapanakit ng mga normal na tao. Hanggang sa isang araw na isang kasapi ng tribo ay hindi nakontento sa hayop na kanilang kinakain. Nang nakaamoy ito ng dugo ng tao, napalayo ito sa kagubatan. At sa paglayo niya ay siya namang paglapit niya sa sibilisasyon ng tao sa isang baryo. Hanggang sa nasipat niya ang taong pinagmumulan ng amoy nung sariwang dugo. Isa lamang yung bata na nagpapastol lamang ng alaga nilang kambing. Kinukuha na ng bata ng mga oras na yon ang mga pastol niya dahil sa hapon na rin. Yung aswang naman ay nag-abang ng tamang pagkakataon
upang atakihin ang bata dahil hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili sa kayukan niya. Napagdesisyonan niya na patayin ang bata. Batid niyang malayo pa ang bahay nito, kaya tahimik nitong sinundan ang bata hanggang sa pag-aagaw na ng dilim at liwanag. Inatake nito ang bata na walang kalaban-laban. Pero nang makagat nito ang leeg ng bata at tuluyan nang nawalan ng buhay, parang nakaramdam ng pagsisisi ang aswang na galing sa tribo. Pakiramdam niya ay nagkasala siya ng napakabigat dahil sa pagpaslang nito sa bata. Naisip nito ang balaraw o si Talim na maaari pa yung buhayin, kaya't napagpasyan nito na kunin ang bata at iuwi sa kanila sa lugar kung nasaan ang kanilang tribo. Pagdating niya sa kanilang lugar, kalong-kalong nito sa kanyang mga braso ang bata at pinagtitinginan siya ng mga katribo niya. Ngunit di na niya yun pinansin pa at dumiretso ito sa puno ng kanilang tribo. Nakiusap ito na muling buhayin ang batang kanyang napaslang. Ang kanilang puno kasi ang may hawak ng balaraw. Pumayag ang kanilang pinuno na buhayin ang bata. Pero mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang pinuno noon na galawin ang mga normal na tao sa labas ng gubat. At ang batas nila patungkol doon, pag linabag mo yon ay kamatayan sa sino mang papatay ng normal na tao na membro ng kanilang tribo. Kaya't kapalit ng pagbuhay sa batang napaslang nung aswang, ay siya namang kamatayan niya. Sa makatuwid atan, sinunog ng tribo ang isa nilang membro ng gabi din na yon upang pagbayaran ang kanyang kasalanan. At sa pagkamatay niya ay siya namang muling pagkabuhay ng bata, ngunit bilang isang aswang. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, muling nagtalumpati ang kanilang pinuno ng tribo at sinabi niyang nabasag na ang pinakaiingatan nilang katahimikan dahil lamang sa pagkakasala ng isa nilang membro ng tribo. At dahil doon ay tiyak na huhusgahan na ang kanilang tribo ng mga normal na tao. At di magtatagal, darating ang pagkakataon na ang kanilang tribo ay lulupigin na ng mga tao. Hindi na rin nila noon binalik ang bata sa mga magulang nito dahil alam nilang magdudulot lamang ito ng malaking problema kung ibabalik pa ito sa kanyang pamilya. Kaya't kinandili na lamang nila ito hanggang sa naging membro na ito ng kanilang tribo. Ngunit ang mga araw ay lumipas. At dumating na nga ang araw na kinatatakutan ng kanilang pinuno. Inatake sila ng mga tao, kasama ang 3 malalakas na antingero. At ang isa doon ay ang ama ng ermitanyong si Kaasip, na ang pangalan ay Akram. Naging madugo ang laban ng gabing yun. Namatay ang ama ni Kaasip sa labanang yun. Pero mas marami ang namatay sa panig ng tribo. Dahil doon ay tuluyan ng napalayas ang tribo sa kinatitirikan nilang lupa. At doon na sila nagsimulang nagkawatak-watak-atan. Dahil sa hindi na rin magkaintindihan ng mga natitirang membro noon at ang kanilang puno. Hanggang sa lumipas na naman ang maraming taon, ay kung saan-saan na lamang napunta ang membro ng tribo. Pero sa pagdaan ng mga taon na yon, ay siya namang pagsibol ng isang matinik na kalaban na may tangan ng karunungan ni Akram at may bitbit ito sa kanyang damdamin na labis na puot at galit at paghihigante sa tribo. Ang anak ni Akram, ang ermitanyong si Kaasip. Ilang taon ang lumipas na tinugis ni Kaasip ang buong tribo
Nakalat-kalat na ng mga panahong yon hanggang sa makuha nito ang balaraw na hawak mo ngayon sa isa ring aswang. At dahil sa tuso at matinik itong si Kaasip sa karunungang lihim, nagawa niyang irebersa ang tunay na ganap ng 13 talim. Dahil para sa mga aswang na kagaya ko, sa pagdampi ng talim ay nangangahulugan ng aming kamatayan na. At sa tanong mo naman, Atan, kung magiging aswang ka, napagtanto kong kahit na nagawa pala ni Kaasip na irebersa ang kapangyarihan nito, mukhang hindi pa rin nawawala ang kapangyarihan nitong gumising ng kaluluwa ng isang tao. Yun nga lang, ay hindi ko alam kung yun ay dahil sa nakatali ang dugo mo sa balaraw. At isa pa, gaya nga ng sinabi ko, binaliktad ni Kaasip ang kakayahan ng balaraw. Ngunit papano? Papano kung bumalik yan sa dati niyang kakayahan o ganap at nakatali pa rin ang sumpa sa dugo mo? Baka nga maging aswang ka, Atan. Ha? Hindi ako papayag na mangyayari yun. Salita naman ni Atan ng mariin. Di ko pa naman sigurado, Atan, kung tama ang aking mga sinasabi. Tugon ni Silang. Nagsalita naman si Atan, pero si Timot ang kinausap na nito. Ikaw, Timot, ano sa tingin mo? May nalalaman ka pa ba? Lahat naman ng sinabi ni Silang sa kasaysayan ng balaraw ay totoo. Wala naman na akong dapat sabihin pa sa'yo. Dahil alam mo na ang tunay na layunin namin. Ang kunin ang balaraw upang muling buhayin ang iba naming mga kasama at maibaliktad ulit ang kakayahan nito. Para sa aming pamilya lang naman. Bakit di mo tanungin si Silang kung ano ang pakay niya? Hindi ka ba nagtataka kung bakit siya biglang lumitaw dito? Sa sinabing yun ni Timot ay napalingon ulit si Atan kay Silang, sabay bunot ng kanyang balaraw. Ano nga ba? Ano nga ba ang layunin mo? Bakit ka biglang nagpakita dito, Silang? Nakinig ako sa mga sinabi mo kanina, Silang. At mukhang napakalalim ng kaalaman mo tungkol sa kasaysayan ng balaraw na hawak ko. Paano mo nalaman yon? Sino ka ba talaga, Silang? Gaya ng sinabi ko, Atan, nasa panig mo ako. Bakit ko alam ang kasaysayan ng balaraw? Dahil ang nagpapastol ng kambing sa aking kwento, Atan, ay walang iba kundi ako. Natigilan si Atan sa narinig niyang yun at napangisi lang naman si Timot. Sunod ay nagsalita ulit si Silang nang, "At ako ang bumuong muli sa mga natitira sa tribo, doon sa lugar ng Cotabato." Ilang segundong hindi nakaimik si Atan at nagkatitigan sila ni Silang. Ang dami mong sinabi sa akin, Silang. Pero lahat ng yon, ni isa ay hindi mo pa nabanggit kung ano ang napag-usapan nyo ni Talim sa bundok. Yon ang gusto kong malaman, Ginoong Silang. Yun ba, Atan? Simple lang. Sinabi ko noon kay Talim na gusto kong bumalik sa isla ng Firom. Dahil paglipas ng mahigit na 5 taon, pagkatapos naming mag-usap noon ni Talim sa bundok, ay alam kong mabubuhay ang isla na yun sa pagbibigay ni Talim o ang nagpanggap na Kaasip ng sarili niya sa iyo. At dahil doon, ang ibig sabihin nun ay ang muling pagkabuhay ng ibang lahi ng aswang kagaya nitong makalumang gabunan na si Timot. Lahat ng nadaanan ng Talim ng balaraw noon, yung mga namatay na, ay muling nabuhay. Dahil sa nakahanap na ito ulit ng bago niyang amo o pagtali ng dugo. At ikaw yon, Atan. Ganon? Sinasabi mo bang ako ang bumuhay sa kagaya nitong si Timot? Parang ganon na nga, Atan. Kaya nga nasa iyo ang balaraw dahil yan din ang papatay sa kanila. Agad na kwinelyo ni Atan si Silang at sinabing, "Bakit?
Bakit ngayon mo lang sinabi na ganun palang mangyayari? Hindi naman lumaban nun si Silang at sumagot lang ito ng maalumanay. Atan, yan na nga yun. Dahil pag nalaman mo ito noon, papayag ka pa kaya na mapasayo ang balaraw na yan? Sa sinabing yun ni Silang, binitawan din naman ni Atan si Silang sa pagkwelyo niya. Dahil oo nga naman, kung mas maagang nalaman noon ni Atan, ay tiyak na hindi niya tatanggapin ang balaraw. Silang, sabihin mo sa akin, bakit mo ginustong mabuhay ang isla ng Firom? Sinabi ko na sa iyo, Atan. Gusto ko lang bumalik doon dahil nandoon ang pamilya ko. At gusto kong doon na rin ako mamatay. Dahil lang doon? Dahil lang doon, Silang? Pinalabas niyo ang mga demonyo dahil sa balaraw na to. Atan, pasensya ka na. Pero yun lang din ang paraan para makabalik ako sa islang yon. Naiisip mo ba kung gaano kalungkot ang buhay ko? Mula nung nailayo ako sa aking tunay na pamilya, nung tuluyan na akong kinuha ng tribo. Masakit nung una. Dahil nawala na ako sa totoo kong mga magulang. Pero hindi ko hinayaang magtagal ang sitwasyon na yon. Tatanungin kita, Atan. Ano ba ang kaya mong gawin para sa pagmamahal? Bakit mo tinatanong sa akin yan? Tugon naman ni Atan. Kasi ako, Atan, dahil sa pagmamahal, binalikan ko ang mga magulang ko at aking pinatay. Pinatay ko sila, Atan, at binuhay ko silang muli sa pamamagitan ng balaraw. Sira ulo ka pala, Silang eh. Salita ni Atan sabay duro nito ng balaraw kay Silang. Kung ganon, hindi kita mapagkakatiwalaan. Kaya mo palang gawin ang mga ganong bagay nang walang pag-aalinlangan at sa pamilya mo pa mismo. Sandali, Atan. Pero ginawa ko lang naman yun para makasama ko sila. Dahil yon ang pagkakaintindi ko sa pagmamahal. Hindi pagmamahal yon, kundi pagiging makasarili. Sagot naman ni Atan. Bueno, kahit pa man na ganon, Atan, tapos na yon. Ang nakaraan ay para sa nakaraan na lamang. Kaya wag mo na akong husgahan patungkol doon. Di ba ang mahalaga, Atan, ay ang kasalukuyan? Wala naman akong balak na sumakop ng kahit na sino man, Atan. Kung tutuusin, ay maliit na bagay lang naman ang kagustuhan kong mangyari. Pero itong pangkat at pamilya ni Timot ang siyang may balak na buhayin ang lahi nila upang malayang makapamuhay dito sa lugar ng tao at makapanakit. Ngayon, Atan, sino ang masama sa amin? Ibinaba ni Atan ang kanyang balaraw sa narinig niyang sinabi ni Silang. Sabay tingin niya kay Timot. Atan, hindi naman ako ang mismong may plano nun eh. Buong pamilya namin ang may kagustuhan na gawin yon. Kaya huwag mo kong sisihin sana. Salita ni Timot sa nerbiyos sa tingin ni Atan sa kanya. Huwag kang magalala, Timot. May plano ako para sa inyo. Salita ni Atan. Natapos ang gabing yun ng usapan at itinali ni Atan si Timot sa puno ng kamatsili ng panali ng kalabaw. Inusalan niya ang taling yun ng pamako upang hindi makatakas itong si Timot bago mag-umaga. At doon ay nagpahinga na si Atan pati si Silang. At dahil sa hindi naman lubos ang tiwala ni Atan kay Silang, hindi niya kailanman inilayo ang balaraw sa kanyang katawan. Pagsapit ng umaga, maagang nagising din itong si Atan. Agad na lumabas noon si Atan upang tignan si Timot. Baka kasi nakatakas na. Ngunit nandun pa rin yun. Atan,
Baka gusto mo na akong pakawalan. Hindi naman po ako tatakas. Wika agad ni Timot. Hindi naman nun umimik si Atan at lumapit na siya dito at kinalagaan ang tali na nakapulupot kay Timot kasama ng puno. Habang ginagawa yon ni Atan ay nasa labas na rin pala itong si Silang at nakaupo sa isang kahoy sa isang sulok ng bakuran ni Atan at pinagmamasdan lang ang ginagawa ni Atan noon. Pagkatapos makalagan ni Atan si Timot, doon ay tumayo si Silang at lumapit na sa kanila. At sa paglapit nito kay Atan, "Anong binabalak mo, Atan?" tanong ni Silang. Silang, pag-uusapan natin yan mamaya. Buti pa mag-almusal na tayo. Kuya Atan? Salita naman ni Denden na nooy kalalabas lang ng kubo nila na pupungas-pungas pa. Sino ho sila? Den, gising ka na pala. Mga panauhin lang, Den. Mabuti pa tignan mo yung sinaing ko kung nahinhin na. At mag-aalmusal na tayo. May pinag-uusapan lang naman kami dito. Sige ho, kuya. Tugon ni Denden. Sa pag-alis ni Denden, "Timot, sasamahan mo kami ni Silang papunta sa kinatitirikan ng inyong bahay. Maliwanag ba?" Pero papatayin ako ng aming pinuno kapag nalaman niyang trinidor ko sila. Timot, tingin mo ba may pakialam ako doon? Alam mo, Timot, kapamilya ka nila, kaya kayo na ang mag-uusap-usap tungkol sa buhay mo. Ang mahalaga, maihatid mo kami sa mismong kinaroroonan ng bahay ninyo. Naiintindihan mo? At bilang gante sa kabutihan na gagawin mo, malaya ka na. Basta matanaw lang namin ang kinaroroonan mismo ng bahay nyo. Ngayon kung masukol ka ng pamilya nyo sa ginawa mong pagturo sa kanila, bahala ka na at bahala na sila kung anong mangyayari sa'yo. Wala nang nagawa nun si Timot kundi pumayag sa kagustuhan ni Atan. Dahil sa hindi naman siya makatakas. Tatakas man siya, si Silang at si Atan ang hahabol sa kanya. Nang matapos ng mag-agahan itong tatlo kasama si Denden, inilahad na ni Atan ang kanyang plano para sa araw na yun. Dahil ayon kay Atan, kung ang balaraw ang lason kung bakit nangyayari ang kaguluhan na yun, yun din ang gagamitin niyang solusyon sa lahat. Ang una nilang gagawin ay ang ihatid si Denden sa bahay nila Hazel upang dun muna ito mamalagi habang inaayos ni Atan ang lahat ng gusot sa hawak niyang balaraw o si Talim. Kaya't ng araw na din na yon ng umaga, lumakad na sina Atan papunta kina Hazel kasama si Denden, Silang at Timot. At sandali pa ang lumipas, narating na nila ang bahay nila Hazel. Atan? Denden! Salitang salubong ni Hazel, sabay bitaw nito ng walis tingting na hawak niya. Nagwawalis kasi ito sa kanilang parang nung maabutan nung apat. Sa pagbukas ng trangkahan ni Hazel ng kanilang bakod, nag-iba naman ang timpla ng ngiti nito at biglang nagseryoso nang maamoy at maramdaman niya na aswang ang dalawang kasama ni Atan at ni Denden. Atan? Sino sila? Bakit mo sila kasama? Tanong agad nito. Mga panauhin lang, Hazel. Huwag kang mag-alala. Hindi naman sila naparito para magdulot ng gulo. Magandang araw, Hazel. Wika ni Timot. Huwag ka nang magsalita. Hindi mo na kailangang magpakilala. Dahil sa layo mo pa lang, amoy ko na ang bantot ng hininga mo. Aswang, galit ako sa inyo. Salita ni Hazel na inis talaga sa dalawang kasama ni Atan. Napalunok na lang naman si Silang noon ng laway sa sinabi ni Hazel at hindi na umimik pa
hanggang sa nakapasok na sila sa bakuran. Nasabi naman ni Hazel noon na wala si Mang Arnel at nakaydunpor ding ito. Sandali pa ang lumipas, doon mismo sa bakuran nila Hazel. Sinabi ni Atan ang plano nito kay Hazel at kaya sila naparoon sa bahay nila ay upang iwan si Denden pansamantala sa kandili nila. Dahil nga sa sila lang naman ni Mang Arnel ang parang kapamilya nila doon sa lugar. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang inaya ni Hazel si Atan na lumayo ng konti sa dalawang aswang upang makapag-usap ng masinsinan. Atan? Pwede ba kitang makausap ng sarilinan? Tungkol sa plano mo? Nagkatinginan pa sa mga mata itong binata at dalaga. Sabay pagtayo ni Atan na hindi naman umiimik. Tumayo naman si Hazel at nauna nang lumakad patungo sa isang sulok ng kanilang bakuran. Sumunod naman si Atan sa kanya. At sa paglapit ng dalawa, agad na nagsalita si Hazel. Atan, hindi ba delikado ang gagawin mo? Tapos ang mga kasama mo pa ay mga aswang. Wala akong tiwala sa mga yan. Dahil di naman lingid sa kaalaman mo, di ba? Ang nangyari sa aking ina at kapatid. Dahil sa mga nilalang na yan. Sasama ako. Sasama ako sa'yo. Tutulungan kita, Atan. Alam ko. Alam kong delikado ang mga plano ko, Hazel. Pero kailangan kong gawin yon para umayos ang buhay ko. Ang buhay namin ni Denden upang wala nang manggulo pa. Pero Atan, baka mapahamak ka. Paano na ako? Ang ibig ko palang sabihin, paano na si Denden? Sasamahan kita sa ayaw at sa gusto mo, Atan. Ayoko Hazel. Gusot ko to, kaya ako ang aayos. Napasimangot naman si Hazel sa sinabing yun ni Atan. Sabay talikod nito sa binata. At habang nakatalikod ito kay Atan, sabagay, lalaki ka, Atan. Alam kong may paninindigan ka sa sarili mo. Sino nga naman ako para pakialaman ang buhay mo? Hindi naman kita kaano-ano eh. Basta ka na lang dumating sa buhay namin na parang ulos. Salita ni Hazel na animoy may kasamang lungkot at inis. Ulos? Ganon ba ang tingin mo sa akin, Hazel? Doon ay humarap ulit si Hazel kay Atan. Ngunit sa pagkakataong yon ay mangilid-ngilid na sa kanyang mga mata ang luha. Bakit pa? Bakit pa kasi, Atan? Gusto ko lang naman tulungan ka eh. Nang walang ano-ano ay lumapit agad si Atan kay Hazel sa pagkakakita niya sa mga luha nito sa kanyang mga mata. At sa paglapit niya ay halos magdampi na ang katawan nila ni Hazel. Sabay taas ng mga braso ni Atan. At yinakap si Hazel. Sabay wika niya ng medyo pabulong. Pasensya ka na, Hazel. Ayaw kitang isama. Dahil ayaw kitang mapahamak. Dahil mahal kita. Salita ni Atan habang yakap si Hazel. Hindi nakaimik agad si Hazel sa sinabing yun ni Atan. Nakaibabaw kasi ang pisngi nito sa dibdib ni Atan. At ramdam niya ang pagtibok ng puso ng binata. Nang pinakawalan na ito ni Atan sa kanyang pagkakayakap, agad na sa pagdistansya ng mukha niya sa katawan ni Atan, tiningala niya ito at nagtitigan silang dalawa. Sabay punas naman ni Atan ng mga luha ni Hazel ng kanyang hinlalaki sa mga mata nito. Sunod nun ay ang paglapit ng labi ni Atan sa labi ni Hazel. Hindi naman nun gumagalaw si Hazel na para bang hinihintay din nito ang pagdampi ng labi ni Atan sa kanya. At dun na nga, sa paglapat ng labi ng dalawa, ay siya namang pagsukli ng halik ni Hazel kay Atan.
Iho, pwede mong ipikit ang iyong mga mata sa nakikita mo. Wika naman ni Silang habang nakatingin si Denden kay Atan at Hazel na naghahalikan. Hindi na po. Salita naman ni Denden habang nakangiti ito sa kanyang nakikita. Sa ilang segundo naman ng paghahalikan ng dalawa, nang biglang maalala ni Hazel na may mga kasama pala sila sa bakuran na nakakakita sa paghahalikan nila ni Atan. Bigla naman niyang itinulak si Atan ng bahagya. Sabay wika niya ng, Atan? Bawal ata yung ginawa natin. Hindi ka pa nga nang liligaw sa akin eh. Salita ni Hazel. Ganun ba? Pasensya na, Hazel. Salita ni Atan, sabay kamot na lang nito sa kanyang ulo. Nang mahimasmasan na ang dalawa, ay bumalik na sila kina Denden at sa kasama din ni Atan na 2 aswang. At napagkasunduan nga nila na sundin ang plano ni Atan na pag-atake sa mga natitirang salaw. Pumayag naman na noon si Hazel sa kagustuhan ni Atan. Dahil sa kasama naman nito si Silang, kahit na medyo nababagabag pa rin ito dahil nga wala itong tiwala sa mga aswang. At ng araw na yun, gaya nga na napag-usapan, iniwan na ni Atan si Denden kina Hazel at nag-umpisa ng lumakad sina Atan papunta sa teritoryo ng mga salaw. Tinahak nila Atan ang isang makitid na daan sa gubat. Medyo bulubundukin na ang lugar na yun. Nagtataka naman noon si Atan dahil parang iba yung pagkakapaliwanag ni Esmeralda sa kanya sa kinaroroonan ng bahay ng mga salaw. Pero sinabi naman ni Timot na ang nakita ni Esmeralda na bahay ng mga salaw ay isa lamang ilusyon noon. At ang daan na tintahak nila ay siyang tunay na kinaroroonan na lugar ng mga salaw. Habang lumalakad ang oras ng kanilang paglalakbay, naabot nila ang isang malawak na ilog. At dahil nga sa bulubundukin na ang lugar na yun, mataas yung parting kinalalagyan nila Atan. Kaya't doon ay may itinuro si Timot na isang makitid na tulay na kahoy na siya raw tanging daan upang makatawid sa ilog. Pero nung matapat na sila sa tulay, nagsalita si Timot na, Paano, Atan? Hanggang dito na lang ako. Hanggang dito ko na lang kayo masasamahan. Dahil paglagpas ng tulay na ito, pagbaba nyo, ay doon nyo na makikita ang teritoryo ng mga salaw. Paano kami makakasigurado na totoo ang sinasabi mo? Tanong naman ni Silang na may halong pag-aalinlangan sa sinabi ni Timot. Ano ka? Siniswerte, Timot? Malay ba namin kung patibong ang tulay na to? Isa pa, palubog na ang araw, kaya tiyak na nag-uumpisa ng gumalaw ang pamilya mo. Halika, mauna kang tumawid. Susunod kami ni Silang. Wika ni Atan. Hindi naman na nakatanggi si Timot noon at nauna nga ito na umapak sa makitid na tulay sa pagtawid. Sumunod naman yung dalawa sa kanyang likuran. Dahil wala ding tiwala si Atan kay Silang, sumunod si Silang kay Timot at nahuli si Atan. Dahan-dahan lang noon ang paglalakad nila sa kahoy na tulay dahil sa pansin ni Atan na marupok na ito dahil sa kalumaan. Ngunit, hindi pa man nila nakakalahati na tawirin iyon. Sa dulo ng tulay sa kabila, may isang nilalang na nasipat si Timot at ni Silang. Hindi yun normal na tao. Alam ng dalawa na kaparehas nila yung aswang. Sinipat din yun ni Atan na pasilip-silip sa likuran ng dalawa. Atan! Atan! Alam nilang nandito tayo! Papatayin na nila ako! Sa nerbiyos ni Timot,
Aligaga itong kumilos upang bumalik sa kabila ng tulay. Agad niyang tinabig ang dalawa at tumakbo ito. Pero sa pagtakbo ni Timot, Tumigil ka, Timot! sa pag-awat ni Atan at sa muling pag-apak ni Timot sa tulay, nabali ang naapakan nitong kahoy bago pa man makalapit ito sa dulo nung tulay. Atan! Tuluyan nang nalaglag si Timot sa ilog at tinangay ng anod. Dahil sa kapabayaan naman ni Timot, maraming sumamang nabaling kahoy nung tulay. At dahil doon ay mahihirapan na rin sina Atan na makabalik pa sa kanilang pinanggalingan kanina. Wala na silang pagpipilian, kundi ang tumawid sa tulay at kalabanin ang mga natitirang pamilya ng Salaw. Una sa lahat ay haharapin pa nila ang nag-aabang na nilalang sa harap nila. Ngunit walang ano-ano sa pagtitig ni Silang at ni Atan sa nilalang na yon. Bigla na lamang yung umalis sa kinalalagyan nito, na para bang nagmasid lang ito sa kanilang pagtawid. Kaya naman, doon ay dahan-dahang naglakad ang dalawa para makatawid sa marupok na tulay. Sandali pa ang lumipas ay nakaapak na sila sa lupa kung saan sinabi ni Timot na teritoryo ng pamilya Salaw. Lubog na ang araw ng mga oras na yun. Binunot na ni Atan ang kanyang balaraw at nag-umpisa na sila noong lumakad ni Silang sa paibabang lupa. At pagbaba nila, dun sila nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Maalimuong ang amoy ng lugar na yon. Naaamoy yun ni Atan. May mga maliliit na bahay noon na nakita sina Atan. Pero ang pumukaw sa kanilang pansin ay ang isang malapalasyong mansyon na parang napakaluma na ng tekstura nito.